Ang mensahe natin ay hindi ko na ano yun, pero pinikap ito, be strong and courageous, no? Sa book of Deuteronomy, sa book of Joshua, at saka sa book of Hebrew, no? Na sabi nga ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you, no? At maraming pagkakataon na ang Diyos ay mabilis sumagot sa ating mga panalangin. At bawat isa sa atin, sa araw-araw, sa araw-araw, sa seconds, sa minutes, ng araw na humihinga tayo, may problema tayo lagi. At meron tayong pangangailangan. At yun ay, laging ang Panginoon ay laging nandyan, nakaagapay sa atin. Lagi, marami sa atin nagsasabi na hindi yata ako nadidinig ng Panginoon, hindi yata ako nakikita kahit na nananalangin ako. Hindi. Laging may sagot ang Panginoon sa lahat ng aspeto o anggulo ng ating buhay sa araw-araw. Kaya lang, sabi nga natin, alam natin na mayroong tatlong kasagutan lagi ang Panginoon. Yes, no, and wait. Pag yes, wow, happy tayo. Happy na happy. Yes you know. Sabi nga, wala tayong kahirap-hirap, no? Hindi pa natin na hihiling sa Panginoon. Once we obey Him and trust Him, may sagot ka agad na yes, no? Paano kung no? Sabi ni Pastora na Cheryl sa Sunday School niya na hindi makalimutan ang yung mga apo ko, yung mga alalay ko na nag-attend sa kanya sa Sunday School. Hindi ko alam kung ano. Lola, ang pinaka-best palang answer ng Panginoon is no, no? Bakit mo nasabi yan? Kasi po nag-Sunday School kami. Best answer ng Ginoo is no. Kasi love kami talaga ng Ginoo. Ayaw niya kaming mapahamak. Sabi ng nila Bebang, sila Bebang yon, si Jo, at yung iba pa, yung lagi yun ang nasasabi niya. The best answer pala ng Panginoon is no, no? Pero sa atin, yun ang pinaka pangit na sagot yung no sabi nga. Pero sa Ginoo yung pala yung best. Pero this time, meron pang isang answer ng Panginoon. O alam na ninyo, yung wait. Diyan tayo na nagiging failure sa wait na yan. No? Ito yung pinakamalala sa atin, hindi yung no. Yung no, ang timano pag no, pagka pasaway ka, na-discourage ka kagad Pero yung wait, grabe. Yung madali kang mag-alala, madali kang mag-worry, madali kang gumawa ng take action. Madali kang gumawa ng paraan. No? Ano nga yung pinakamadaling paraan pagka wait ang sagot ng Panginoon? Dahil matagal yun, hindi mo alam kung kailan yung sagot. Wait, kagaya ko na lang. After 27 years, bago sagutin ng Panginoon yung yung prayer ko, buhay pa yung mother ko. Sipin niyo yun. After 27 years. Pero sige lang, wait. Sabi nga, Lord, matagal ko nang hindi pinagpe-pray to. Bahala ka lang dyan. Sabi ko gano'n. Alam kong maayos ang lahat sa plano mo. No? Pero ano ang solusyon ng isang, kahit hindi Kristiyano, kahit Kristiyano, no? Ano yung solusyon nila? Meron tayong abot kamay. Sino? Si mama, si papa, si ate, si kuya. Abot kamay lang yan di ba? Si kumare. O, sino pa? Ang susunod, yung pawn shop. O yung, kung meron kang konting alahas, yan, punta ka sa pawn shop. Di ba? Mangungutang ka. Pero sa mga relatives, kadalasan, ang nangyayari, utang, lista sa hangin, lista sa tubig, wala nang bayaran. Tapos, pag sisingilin mo pa dahil pigado ka, baka meron ka naman dyan, bigyan mo nga ako, kailangan ko. Aawayin ka pa, galit pa sila sa iyo. Di ba? Na hindi nila nakikita na hindi sila dapat magalit, kundi magpakumbaba sila para humingi sila
ng sorry dahil wala silang maaabot. Kaya nga sabi ko nga, mas mabuti pang pautangin mo ibang tao. Pwede mong idemanda o pwede mong pagsalitaan ng di maganda. Kesa sa relatives mo, ikaw pa ang lalabas na masama. Di ba? Pero alam natin na ang ating Diyos ay perfect God. Perfect siya. Lagi siyang on time. Laging timing ang Ginoo. At lagi nating tatandaan na sabi ko nga sa inyo, napakarami ng characteristics ng Diyos. From A to Z, from A, meron pang subtitle pa, may subtitle pa, no? Letter B, ganun pa rin. Ang dami ng characteristics ng Diyos. Pero ang pinakamasarap na portion ng Panginoon ay siya ay mabuti talaga. At tapat siya. Tapat siya pag sinabi niya, gagawin niya. Hindi siya kamukha ng tao na madaling mainip, gusto, go action agad. Ganyan ang tao eh. Pero ang Diyos, lagi siyang on time. Lagi siyang perfect. Hindi nagmamadali. Hindi rin naman siya late. On time siya. Eksakto. At lagi natin tatandaan, may promise ang God. Napakarami ng promise. The only thing na may problema tayo is hindi natin kiniklaim yung promises ni God. Yun ang nangyayari. No. Kaya, in His time, may kanta na yung maliit si Anita, in His time, He makes all things beautiful in His time. No? Laging on time ang Ginoo. Ilalagay niya yun sa tamang panahon. Mayroong 3 karakter sa Bible na lagi na isang napakagandang modelo na lagi sa atin magpapaalala. No? Ito ay ang si Abraham. Kilala natin si Abraham. Sino siya? Father of faith. No? Ibinigay siya, sinabi ng Panginoon, "Oh, Abraham," nung marami ng alagang hayop si Abraham at saka si Lot. Sabi nga nun, "Oh, lumipat ka dun." Maghihiwalay sila. Pero nagreklamo ba si Abraham? Hindi. No? Lumipat siya, walang tanong-tanong, walang ano, basta sumunod siya, naging obedient siya. Kaya naman ano ang nangyari? Binigyan siya ng maraming anak, no? During that time, alam natin na bago paalisin si Abraham doon sa kanyang lugar, no? Bago kay Lot, no? Si Abraham at saka yung asawa niya, sabi niya, lumipat kayo doon. Biro mo palilipatin ka. Hindi pa maayos yung kalagayan mo at yung pamilya mo. Ano yung bang bagong kasal, siyempre, puro lahat bago, hindi ba? Hindi mo ano yung, ito, sa mga anak ko, sabi ko, bakit yung bagong kasal, yun ang dapat suportahan? Hindi yung mga may asawa na may pamilyang naghihirap. Kasi nag-uumpisa pa lang sila eh. Nag-uumpisa pa lang sila. Kaya dapat sila ang tutulungan nyo. Tutulungan nyo lagi. Yung may pamilya na, may naipundar na sila. Nagpapaaral na sila. Kung meron man silang pangangailangan, alam na nila how to manage yung life nila. Pero yung bagong mag-asawa, hindi pa na, manganganga pa yan ang mga nakanganga. Lahat yan nakaasar sa magulang. Nakanganga pa yan. Kaya ang suporta, nandun sa bagong mag-asawa pa lang. Kung 1 taon, 2 taon. Napakatagal bago mo lalo na kung magkaroon na ng anak. No? Sabi ng Panginoon kay Abraham, o sige, lumipat kayo ron. Sa pagsunod na yun ni Abraham, dahil sa kanyang katapatan, ang sabi niya, sige, bibigyan kita, pararamihin ko yung anak mo. Sabi ganun. Pero,
ano ang sabi ng ni nung asawa niya? Tumawa lang. Kasi ilang taon na si Abraham noon. During the time na pangakuan siya ng Panginoon, 75 years old. Tapos yung kanyang asawa ay 10 years ang gap nila eh. 65. Yung time na yun, mga menopause, tayo, 45 nga lang, nagme-menopause na eh. Ako, 50 na ako, nung mag-menopause ako. Pero siya, sige lang, nagtiwala si Abraham sa sinabi sa kanya na lumipat kayo doon. Kahit wala pa siyang kakayanan na mag-ano. Pero after 25 years, bago pa siya magkaanak, sipin niyo yung pangako niya ng Panginoon. Pero pagdating ng 25 years, ilang taon si Abraham doon? 100 years na siya. At saka siya nagkaanak. Na tayo, edad natin, ako 70, magsa-74 ako, eto na yung itsura ko. Yung 100 years pa, ano na yung itsura nun? Ano na yung itsura nun? Naku, ewan ko kung ano lang. Pero nagkaanak pa siya. Tapos, after 12 years, sabi ng Panginoon, i-dedicate mo sa akin, ibigay mo sa akin yung anak mo. 12 years na si Isaac eh. Nung papatayin niya, i-offer niya sa Panginoon, pero hindi inallowed ng Panginoon. So, isang karakteristik ni Abraham is yung faithfulness niya. No? Kaya nga, sinabing father of faith. Kasi, hindi siya nagdadalawang isip pa sa alam niya, galing sa Panginoon, sunod kagad siya. So, isang karakteristik na pwede natin maging model. Pangalawa, God is made perfect purpose. No? Perfect purpose, sabi dito, kanino yun? Sa buhay naman ni Joseph. Joseph life. So, kailangan pang itapon si Joseph, maging son of Pharaoh. Alam na naman ninyo yung istorya nun, ano? Tapos, maging, tawag dito, yung manghuhula siya, no? Dreamer? Oo, dreamer, no? Joseph the dreamer, na nabasa niya yung kamay na nagsulat, nickel, gano'n, ano? Tapos, ang daming binigay na katangian kay Joseph. So, kung may nangyayari sa buhay natin, lalo na tayo mga nanay ang may mabigat na, ewan ko ha, sa tingin ko, mabigat na responsibilidad ng lalaki. Pero ang lalaki, isang area lang sila. Kung trabaho lang sila. Hindi kagaya natin, lahat naka-spread yung responsibility sa anak, sa asawa, sa trabaho, gawaing bahay, lahat nasa atin, no? Pero sila pagtrabaho, gandun lang sila, no? Kaya si Joseph the Dreamer ay binigyan ng Panginoon na pinagpala siya ng Panginoon hanggang sa makilala siya. Pero tayo bilang mga Kristiyano, para tayong pako at saka martilyo. Ano yung pako? Tayo yung pako. Ang martilyo, ang Ginoo. Pero, magagamit ba tayo ng Panginoon kung di tayo pupukukin? No? Para i-assemble ang dalawang kahoy para pagdikitin? Kailangan pupukin tayo. No? Kailangan lagi tayo, ganon. Hanggang sa bumaon tayo ng bumaon. At yung kahoy na pinagdudugtong natin o yung pamilya natin ay maging matibay. No? Pero mahirap ang responsibilidad ng isang nanay. Dahil ako'y nanay din. Napakahirap. Pero kung kung ako'y matampuhin, minsan sasabihin ng mga anak ko, ay, ang papa ko naman yung gano'n, papa ko. Kaya hindi nila naiintindihan. Sabi ko, Lord, ikaw naman nakakaalam kung ano yung part ko sabi ko. Basta gano'n na lang sinasabi ko sa sarili ko. Lord, ikaw nakakaalam kung ano yung naging part ko sa mga anak ko. Kasi, yun nga yung time na give kahit 20 minutes quality time sa mga bata.
Kasi, yun nga sinasabi ko sa inyo, ang lalaki trabaho lang naiintindihan. Pagdating ng sweldo, abot lang sa yung sweldo, wala ka na. Kaya kulang o sobra, wala. Pagbaguhan lang kayo, laging kulang naman eh. Tapos pag may pinag-aaral kayo, laging kulang lalo. Lalo kayo sasabihin, ay kulang. Pag humingi ka, sasabihin sa'yo, saan hindi nalipit? Nako, kasakit sa ulo, kasakit sa kasing-kasing, mga ganun. Kaya, pero tayo mga babae, lagi tayong nandyan. Lagi tayong, kaya pag sinasabi ng mga anak ko, si papa ko yung ganun, hindi nila alam. Yung 20 minutes na sinabi ko sa kanila, na ibigay sa kanila, nasunod naman ng mister ko. Ako hindi ako maghahanap ng pagiging mag-asawa natin. Sa mga anak ko lang magkakaisip na eh. Yun, karoon siya sa sasakyan, inililibot niya kami, no? Ililibot niya kami sa, wala pa nun si Anita eh. Wala pa nun eh. Nung magkaroon kami sa sasakyan, iikot kami ng Quezon City, basta ganun. Nagkaroon ng quality time na ang akala ng mga anak ko, ang papa nila ang nag full time ng yung nag-aruga sa kanila. Pero hindi ko na sinabi, hindi ko na basta alam, sabi ko nga in his time pagka naging nanay sila malalaman nila. O ngayon si Marisa alam na. Dahil pagka kukonfess sa akin si Marisa at umiiyak tungkol sa mga anak niya, paliwanagan mo lang salita ng Diyos at kung hindi ka pakinggan, in His time, malalaman nila pag dumating yung punto na magkaasawa sila o magkaanak sila. Ganon. At ang huling-huling magandang modelo natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. No? Ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating sa tamang panahon. In-schedule niya talaga. Sabi nga ni Pastor Cherry, ginawa muna niya tayo, no? Sa Genesis, create niya tayo, nakawangis niya. Tapos, kung babasahin niyo ang Book of Ezekiel, Book of Isaiah, and Book of Daniel, makikita niyo yung mga hula or mga hula ng mga propeta, yung 3 propeta na yan, nandun mismo sa Revelation, nasa Book of Revelation. Kaya, nitong bandang huli na pinag-aaralan ko ulit, binalikan ko ang Book of Revelation. Talagang pag binasa-basa, kahit 10 beses mo basahin ng Book of Revelation, kung wala sa iyong magbibigay kaliwanagan, at saan mo kukunin yung kasagutan doon, hindi mo makukuha, hindi maintindihan, napakahirap. Pero, pag pinag-aralan mo ang Book of Revelation, basahin mo muna o pakinggan mo muna ang Isaiah, Ezekiel at saka Daniel. Pakinggan niyo muna mga 3 beses yung pakinggan, unawain ninyo ang bawat sinasabi ron. At tapos at saka yung pag-aralan ng Book of Revelation, doon nyo makikita na eksaktong-eksakto yung Book of Revelation sa sinabi sa sa 3 libro na yon. Kaya, well-planned ng Panginoon yung Book of Revelation at yung mangyayari sa tribulation din, no? Sa pag-aaral namin, sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos, marami kang madidinig or mababasa or mag-watch sa YouTube, no? Na malapit na yung tribulation, malapit na yung ganun, malapit na yung ganire, may nangyayari sa ganun, may nangyayari sa ganire. Pero, hanggat hindi yung mga nababalitaan nyo, hindi tumatama sa salita ng Diyos, sa timing ng Diyos, wala pa yung tribulation. Marami kasi nagsasabi, September, anong date na ngayon? September 23. 23. Sabi ganun doon sa YouTube. September 23 daw. 24. September 23 is the beginning of tribulation. May nagsabi. Sabi ko, mali ito. Sabi ko ganyan. Tapos,
tama-tama naman, diniscuss naman doon kay Ayan, akda. Pastor Ayan Akda. Hindi totoo. Basta ang salita lang ni Ayan Akda. Kung hindi nyo nakikita sa salita ng Diyos, huwag kayong maniwala. Magpatuloy lang tayo at maging handa tayo sa plano ng Panginoon. Kaya, tatlong karakter ang hindi lang yung tatlong karakter na yan, pero yan ang makikita natin na sila ay ang timing sa Ginoo kay Jesus Christ, perfect timing, perfect purpose kay Joseph, na yung purpose ng Panginoon kay Joseph, at saka yung perfect plan kay Abraham na book of faith, father of faith. Kaya matuto lang tayo maghintay. Huwag tayong biglang gagawa ng aksyon. Kung kailangan natin, kagaya ng message natin, keep on praying. Nag-pray lang tayo, tapos maghintay tayo. Tandaan ninyo, anak tayo ng Diyos, hindi tayo ipapahiya. Hindi niya tayo ipapahiya. In His time, ibibigay niya yun. At meron siyang gagamitin sa mga problema natin. Totoong nakakasakit ng ulo. O kagaya na nga ni Sister Bibing, at si Dang, o yung mga kapatid natin dyan, na talaga namang kayod kalabaw na ang ginagawa nila para kahit paano kumita, kahit paano may panggastos. Pero nararausan nila hanggang ngayon, makikita ko pa rin sila, humihinga pa rin, di ba? Magaganda pa rin. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa. Lagi lang tayo, yun nga lang, kung kayo ay mananalangin, sabihin niyo sa Panginoon, Lord, ipuin mo kung sino man yung gusto mong gamitin ako. Gamitin para sa aking pangangailangan or para sa mga circumstances na nangyayari sa buhay ko. At gagamitin talaga. Totoo yan, maniwala kayo. Dinanas ko lahat yan. Dinanas ko. Dinanas ko rin yung ang alahas ko. Labas-pasok sa pawn shop. Pero, yung labas-pasok sa pawn shop na yun, hindi naman puro sa akin. Kasi takbuhan din ako ng mga may nangangailangan sa pamilya ko. Pag nangangailangan sila, alam kong talagang kailangan nila, ubarin ko yung ikaw, dali mo to. Doon sa pawn shop na yun, ha? Sabi mo yung pangalan ko. Kasi kilala na nila ako doon. Kaya labas-pasok yun. Pagka may pera ko, kukunin ko na kagad. Kasi yung ibang pawn shop, pinapalitan yung mga bato. Pinapalitan. Which is nangyaring biktima doon sa pinsan ko. Kawi-withdraw pa lang doon sa pawn shop nila, nangailangan sila. A week before, after a week, ibinalik nila, ayaw tanggapin, fake daw. Fake yung mga bato. Oo. Sabi ko, bakit hindi nyo, Kaya, hindi porkit pawn shop, magtiwala kayo kagad, magprenda kayo. Huwag nyo gagawin yun. No? Kaya, tatlong paraan natin na magiging modelo natin sa pagka ang sagot ng Panginoon is wait, is si Abraham, si Joseph, at ang ating Panginoong Jesus. Kay Abraham, siya ay perfect plan ng Panginoon. Plano talaga siya, pinlano siya. At kay Joseph naman, perfect purpose. At kay Jesus Christ, perfect timing. No? Kaya, huwag tayong mag-take action agad. Kung 1 linggo pa, maghintay lang tayo 1 linggo pa at keep on praying. At kung meron kayong natatap na dyan o yung prayer meeting or please pray for me, ganun rin. Sabi ko nga, kagaya na lang ni Pastor Noby at saka si Baby. Ang prayer request nila is always about finances. Sabi ko nga, iniisip ko, bakit Lord na laging finances, yung pera nitong mag-ina na ito, sobra-sobra para sa kanila. Kaso, sila yung pinagpala ng Panginoon. Yung mga kapatid nila, mga pamangkin, mga relatives nila, sa kanila nakasandi.
daig pa nila yung 10 pamilya. No? Napakahirap nung nangyari sa akin yun sa Manila. Entire family ko sa akin nakaasa. Pero, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. In His time. Ang tagal kong umiyak ng Lord, kailan niyo ko alisin dito, Lord? Tanong ko, dumating yung time, dito nga ako dinala. Which is, ayoko dito. Pero, dito naman, lumaki yung mga apo ko at mga anak ko. At nakita ko, ang laki ng ginawang changes ng Panginoon sa buhay ko. At sabi ko, Lord, bakit dito niyo ako dinala sa Mindanao? Ganun, mga complain, ano? Pero hindi, pinatunayan ng Panginoon, hindi. Perfect plan siya, perfect purpose, and perfect timing, no? Ibinigay niya lahat sa akin yun. At alam niyo kung saan ko nabasa yung sagot niya na yun? Sa Book of Deuteronomy, chapter 6, na ililipat kita sa lugar na kung saan hindi ikaw ang magtatanim, hindi ikaw ang mag-harvest, hindi ikaw, kundi ikaw ay kakain ka lang ng pinag-anuhan mo. Pero, ang pagsisilbi sa Panginoon, continuous pa rin. Kaya sabi ko, Lord, grabe ang sagot mo sa akin. No? Kaya dito, lumago, at saka dito rin, sinabi niya, magkakaroon ka ng maraming kapatid at maraming magulang. Sabi, doon sa Book of Deuteronomy, paano mangyayari yun? Nandito lahat yung pamilya ko sa Manila, no? Dito pala, magkakaroon ng kapatid sa pananampalataya, magulang sa pananampalataya, at lahat ng kamag-anak. Kaya kapag kami nagkakaroon ng party, wala naman ako ibang relatives dito, kundi kayo. Ayun. Kaya maraming salamat na huwag tayo mag-alala pag ang sagot ng Panginoon sa atin is wait. Huwag tayo mag-alala. Lagi natin tatandaan na lahat ay may purpose ang Panginoon. Matuto lang tayo maging obedient and good servant ng Ginoo. Maraming salamat po.